sanctuary, pure and holy, right and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Once again, Lord, prepare me. Lord, prepare me Lord. to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Isang kahit maharap tayo, managayat ka ng nagparamo ng Diyos. Hallelujah, tinagan ng bumi ng Jesus Cristo, manisampay. Lord, may kami kumamantag ka. Hallelujah. Awit, Apo Diyos, iti panagyaman, panagdayaw, panagikanok ako. Iti nasantuan nga nagan niyo, ito iti naramid niyo kada kami, Apo Diyos. Iti, Lord, banag nga, Lord Jesus, ikaw impay kada kami, naramid kada kami, Apo Diyos. Iti naglabas nga may isang nalawas ako. And Lord, nagyaman kami, Apo Diyos, iti balay, ngayon kayo impay kada kami, iti sa iti bagi, iti Lord, hallelujah. Panagimbag ako Diyos, kadagiten alayin mi. Panang provide yo ako Diyos, kadagito pagkasapulan mi. Hallelujah. Panangitad kada kami ako Diyos, iti maminsan kami bundaway ako. Iti alayin mi magsapa ako Diyos. Nung maikanda ka ako iti Lord, panagdayaw, panagyaman ako Diyos. Iti alayin mi magsapa. Yaman kami ako, nagsisasalunat kami, bimangon iti alayin mi magsapa. Yaman kami daw na ako Diyos, Lord, iti dati kanito, ngayon kayo pahay na kami. By Lord, ano iti dagsang gasa, ako Diyos, ngayon mabot. Dati yung gundaway, iti daduma ako Diyos, at nauldag da ako. Ako iti ananayan, iti bagi ako Diyos, iti daduma ako Diyos, Lord, at hanan nga nagkan iti gundaway, nung nagrein ako iti dati magsapa. At yaman kami ako Diyos, dati gundaway, ngayon payo pala kami. Dati nagsapa mumi, so dati pagayatan niyo ako. So yaman kami, at Lord, pakawalan na kami ng ako Diyos, kaya hindi nagbasulan, pinagkorporangan mi, hindi nakanpanunod niya ako Diyos, na isawsawang, na mading laon, hindi puso mi. At pakawalan na kami ako Diyos, dati nagsapa, at daraminan na kami Lord, na may karing, hindi yung gawain ako Diyos. Hallelujah. Simon Lord, iti yung gawain ni yaman kami ako Lord, iti panang provide kat panang sumbagyo ako Diyos. Iti panagkarkararag ni at ito'y ako nailipas ako Diyos, nasukatan ako iti natitid ka na bubong ako Diyos. Iti balay pagkararagan. Amin na ito'y ako, kat bigbigan mi nagtawag ka na kayo. So, nawawadan niyo ako Diyos, iti managyaman mi, pinagkaya mi kada kayo. Amen Lord, dagiti kakapsat mi na aming ka-fellowship, din ito nagsapa, iti kakapsat mi kay San Gabriel ako, dagiti naman kadin iti kakapsat mi, at bilang nagkasapulan na ako Diyos, financially, materially, ikalaran mi, sa ito yung pati ang Diyos, iti pagkasapulan na. Amen Lord, iti spiritually, Lord, pagkasapulan, iti kakapsat mi, at sa akin yung magkaliin na ako, iti Lord, hanggang ka iti kundaway, at makatendar ako iti Sunday service, at kararag mi magkita Lord, na si kayong magkali, iti supply ka ng ito'y ka nakuha na iti spiritual inspiration ako, at maparugrog, maparangkrang iti, at kanagpamati iti kakapsat.
Sibat Lord, nagami nga nagami kong daway, at sa launa ay panagyaman mi, awan din makalapod ka na kami ako Diyos, nga mangidat kita ako iti panangitan o kanang Lord pamadayaw, iti kinaimag na yung namin yun. Sibat Lord, iti scriptures na yung magpagadalan, kaya Lord, mabinsa-binsa din yung sapa, tulungan na kami nga po Diyos, na maawatan na dito'y, na mumi, na nawang ka na kami, Lord, kasi kanahin niyo kung namin nga po, awatin mabalin niyo. Kasi mga Lord, nang naman kami lang, ng Diyos, sa mga Espiritu, kung nangidalan niyo na kami, Lord, na napasama ka po Diyos, ipagayatan niyo na kami. Sige, Lord, yan ko mga kamaramatan, at nanaan ka din, iniwan ko ako Diyos, at may ginatao, na iti Lord, hallelujah, iti makita ako Diyos, at iti kapsat ko. Hindi ka, Lord, isang itong Espiritu nga po mamalidalan, dahil iti mabagi, dahil iti mangiwat na mangigkas, mangisawang, dahil iti masasawa. Ligad na nga po iti libudang, tamo, Lord, ato iti nagkurangan, ato ako Diyos, Lord, iti pakakitaan ako Diyos kanya iti yung unworthiness ako Diyos, yung Lord, babaan di hallelujah, iti kaasik, iti parabol mo ako Diyos, kumamaking ka ako, at Lord, pakawalan na ako, naman iti dati naramit ko nga may kariyon, kumusto ako Diyos, at aramidin na Lord, na dalan ako Diyos, iti pamindisyon, at iti kanamsak ko. Diba, tenlaw mi, iti bayan mi ako Diyos, babaan dinaga ni Kristo Jesus nga ako mi, tugnaran mi ako, iti aramid iti kabusol, na namang lapad, kaya magdadail lang ko Diyos. Kaya yung pagmati, kung mapegas niya, Lord, we're still fighting for it, Lord. Ilaban niya ako Diyos. Kaya yung pagmati sa sinuman ako, yung magdadail niyo, na ang provokar ako Diyos, Lord, na dadailan ito. Fellowship dito, kaya tinaga ni Kristo, Jesus na ako may tutugtog na rin nila ito yung lakas ng Espiritu. Sige, Lord, hallelujah. Ang lalabayan na lunggag, yung puso, pagka na ito nasasaw, si kayo pagkiti mong dalos, yung certificate, hallelujah, yung tawag, Lord, iti tawag sa dilangit, ako na ito yung pamilya ko. Lord God, may buyat ko makakulos, kasi may sama tudo ako, kasi may sama tudo, Lord, at maulong, na ang talinalan ito lugar puso, na kami, nagmanifestaran ko Diyos, iti kabibiyag mi, bayan iti panagulugray mi ako Diyos, iyayin. Tulungan na kami nga ron ako Diyos, Lord, kalinaan ka na iti sasaw, na ipagayanan niyo, kasi Lord, iti tunggal baptis na yung gawain niyo ako. Medisyonan niyo kami, o kung itinabasan niyo, tunggal niyo sa kanya. Lord God, namin pamadayaw, panangitanok, Lord, panagyaman, at may subli amin, sa tuwang unay lanagan, Kristo Jesus ang po niya. Amen. Amen. Sabi, nagtulong tayo ng kusas. Iti Isaiah 53, Isaiah 53, iti Isaiah. Okay, verse 1. Sino maniniwala sa aming balita at kanino mahahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka-ating minasdan siya ay walang kagandahan o kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Sapagkat, verse 3, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao, sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagpublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na tayong dinala
ang ating mga karamdaman o tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabubog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa na niligaw o naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinisan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. Ang po Diyos, timang tayo nagitang sa sauna, kapsa, mabalik na mga tunawan. Who had believed our report, and to whom in peace, and to whom in the arm of the Lord prevailed. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Amen. So gusto kong pamagatan ito, mga kapatid, na yung rejection or yung act of rejection. Kakamsa. Okay? Hindi ko na natin he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Okay, an act of rejection. Okay. So, kita tayo kakabsat iti Merriam-Webster Dictionary, tigat na asawa iti reject. Wala na to refuse to believe, accept, or consider something. Okay, it might be word or deed. Panarita, aramid, the same thing, di persona, kakabsat. Okay? Ano, laksidon di tao, natural, di aramid din di sao, laksidon mo. Kung kaya mo nga ibagang personal na laksidon di tao, yung di aramid kung di panarita, hamong aramidan, automatically, nga i-reject mo di dyan persona. Okay? On act of rejection, kakabsat. Okay, so amo tayo mat nga para na to nga po Diyos, awan there is no beauty. Kuna na. Okay? Kuna na dito yung verse 2. Kuna na, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. Di pungdol kakapsat, amo yung nagkudanti kayo, nga najay latang na lungtop ti jayon nga awang bunggunana kas nakasjay kung ano nangyari na hindi kasjay. And as a root out of a dry ground, he had no form nor comeliness. Awan iti banag nga attraction nga pakasit gang kumakinkuana kasi iti pa nakayarib na kakapsat. Okay, and when we shall see him,
there is no beauty that we should desire Him. Awan iti walang kagandahan o kahit anuman na attraction nga mangguyod kay ka ta ano masilid kay Juana. Numambay kas diyan kat digiti tao mo na and He is despised and rejected of men. Okay. Muli jay banag nga malaksid. Wano di ngay ma-reject. Siyempre nasakit tirik na hindi kas diyan kakabsat. Ya, kumanan mo may sa kang anak, laksidan ka ng anak ko, nagdakis ka. Diba? So it is, na, dating example kakabsat, yung example na yon ay isang halimbawa lang, pero credit doon sa tao na gumawa ng hindi tama, kaya siya ni-reject. Okay, nakatan tayo? Gapo iti pan nakalaksid na din yung tao, may example tayo. Gapo tahang nga gusto ni narami di tao, so nga na-reject isuna. Okay, so dito yung banag, dito pakita ka na tayo, dito yung awan iti banag nga inaramid na, kaya talaga lang nga, ni-reject na isuna. Okay, so, nakay-ayayon nga kasasaan kapsat. Awan tinaramid na, awan itibanag na makita nga baka alukuyang kumang, masilipin kumang kumapin na nailaksid pa ilang word. Okay, rejected, still rejected. Mula na ni Brother Branham, iti 1953 nga message ng testimony, mula na iti paragraph 3. Now, in the great divine Trinity of God in the day, it's all the one God. God in a Trinity, the Fatherhood, the Sonship, and the Holy Spirit dispensation. Now, if a man rejected God in the days of fatherhood, tumutuko ito sa Old Testament, mga kapatid, under Moses and the law, well, he was put to death. Amen. If he disobeys God, broke His command, when Jesus came, He said, now, whosoever speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven. But whosoever speaks against the Holy Spirit will never be forgiven him in the world, this world or the one to come. So to reject the Holy Spirit tonight is more serious than to reject God the Father in the old days of Moses, or to reject Jesus when He was here on earth walking in the flesh. And as the people in them days did not understand about God and Father, and the people, though the Israelites were weird, they made the blood on the doors and so forth. They thought they were an odd sort of people. And then they set up a religion, then made it a universal religion. And then the next thing come, it was Jesus. And when He come, He just tore all the bottom, sabi niya, out from under it, and they thought He was an impostor, but He was exactly what the Scripture said He would be. But they rejected Him. The church rejected Him. Well, then after the going away of Jesus, the Holy Spirit come, and now they set up on basis on Jesus and reject the Holy Spirit, just exactly the same as they always did. Okay, sabi ng prophet, in the old times, kung nireject mo ang father or yung ama, doon sa Old Testament, kakabsat, di panahon na Moises, papatayin na ka. Okay? So nakita natin yan na subaybayan tayo dahil kakabsat. Niya, hindi nilaksid na niya Apo Diyos in the Old Testament, di kita dumakin ng bidaga. Right? Di kita duma, kinukaw, kiulag. Amen. Di kita duma, you see, nailunod and then nagkanda, hindi makunang ang leprosy, kan na duma-duma nga panangukom niya Apo Diyos kadagmana. Iso iti makuna tayo nga guna dagiti tao nga laksid kini Apo Diyos in them old days. Kakabsat,
Hindi iso iti torturay kat iti dijingay makuna tayo nga linded ni Apo Diyos. Okay? And then, hindi umay iti kami ni Apo Diyos, kakapsat, iso na ito yan, Isaiah 53, kuna na nito'y, for he shall grow up before him as a tender plant and has a root out of a dry ground. Amen. Dryness or yung dito na kayo nga kinamaga ay tidaga when di kalgaw kapsa is a fruit of sin. Amen. Di ngay kuna ni Brother Branham di be certain of God, yung drought or yung di ngay awan iti danom ket iti gapuna dayta iti basol ket kinalugit ti tao. Amen. No, because diyan isu na gid may sa nga pungdol iti tingay iti dryness of the ground. Amen. No comeliness. Kano na tayo ang dating kuha na din dyan. Iti makuna tayo nga agunggo natin na dyan. Dumak kalin na dyan. Karamid na nga pangaroon. Meron pang sunrod. Kapsa. Panangyari. He had no form of comeliness or had no form of comeliness, and when we shall see him, there is no beauty. We should desire him. Nada di nga ikas na ordinaryo lang nga tao nga kasla awan iti comeliness na wano di nga bayad iti kinasimple niya ang Diyos, he is still rejected by people. Okay? When Jesus Christ come in His time, okay, sabi natin na ang ating Panginoon ay siya yung bridge, mga kapatid, siya yung nag-uugnay ng loose ends ng Old Testament sa New Testament. Okay? Siya yung mediator. Siya yung tagapamagitan. Siya yung may ministry ng reconciliation. Siya yung nagpanumbalik sa tao sa Diyos. Amen. Yun ang kanyang purpose, mga kapatid. Pero ang kanyang bayan, mga kapatid, at ang kanyang mga kapatid ay siya ay kanilang nireject. Even nowadays, mga kapatid, punta ka sa Israel, sabihin mo na si Kristo ang Misaya o si Jesus ang Misaya, blasphemy. Sabi nila, they cannot accept Jesus Christ as God. Amen? So sabi ng ating Panginoon, mabalin nyo nga may ibaga, ano niya, di kaya yung may ibaga, iti anak ti Diyos, bayat nga da, ito'y daga. Ngayon, nung may Espiritu Santo, gundaway, kunana, may gundaway nga, may Espiritu Santo, kunana, anyaman, iti ibagam nga may save, nung may salungasing, iti dahito Espiritu Santo, awan iti pamakawan na, iti dahito'y nga lubong, dan iti dahito'y lubong nga umay. Kita nyo, it's a serious thing. Mga kapatid, okay? Kung ang ating Panginoon ang nagdaptel sa atin from sin, mga kapatid, from unworthiness to worthiness, siya yung nag-connect sa atin, mga kapatid, hindi pa na diiman na kapsat. Nya, kita yung, ya po Diyos, di nga natay itirabaw itidaga. Kita yung, kapsat. Nung pinako ang ating Panginoon, di siya namatay sa lupa, namatay siya nakahang. Nakabayubay ang kanyang katawan. Kung mga kapatid, nagre-represent yan na ang ating Panginoon ang siyang naging daan, mga kapatid, para abutin ang Diyos at para abutin ang tao. Sila'y pagsalubungin at paglapitin, mga kapatid, panumbalik yung dating relasyon. You see? Kaya hindi namatay ang Diyos sa lupa, kundi siya ay nakahang siya, mga kapatid, nakasabit siya sa puno. O nakasabit siya sa krus na pinagpakuan sa Kanya. Okay? So, kaya siya ipinako, mga kapatid, dahil hindi siya kayang tanggapin ng kanyang mga chief scribes at mga Pharisees. Dikiti Pariseo, dikiti Saduceo, hindi nila siya kayang tanggapin. Bakit? Kasi na-offend sila sa Kanya. Na kayo ba yung kapsat? Na-offend sila sa katotohanan.
At sinabi ng Panginoon, siya ang katotohanan. Sabi niya, kung pinapay ng buhay, you see, nananaw mula sa langit, ang sino mang kumain sa akin na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, which is the truth. Amen. Yan dagiti tao, kakapsat, niya, awan tikinita da no bigat di background tibyak na. Kasi no katinata nga nisod ka, nagmula natin yung using nga pintiro. Amen. Anak itipan nakikamalala. See? They don't understand and they don't see because, you see, God is hiding in simplicity. Di na maawatan, danam mo. Kapsa, apay kami. Ha? Wala niya ako Diyos, di ko natin prophet nga, manulaon, iti makaawat, kan makakita. Kada bituin. Okay, so anak of rejection, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 12 verse 48, sabi niya, ang magtakwil sa akin, persona, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, words, amen, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Okay? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So, nakita natin at napag-aralan natin na ang mayroong mga librong bubuksan doon sa judgment seat, mga kapatid. Yung isa ay yung Book of Life at yung isa ay yung Lamb's Book of Life. Yung Book of Life ito yung Book of Deeds. Ang naramid mo. Okay? So, sabi ng prophet, noon niya itil aramidam, iso iti mangpakpakita no kasi asino ka. By their fruits, sabi ng ating Panginoon, you shall know them. Amen. The way you live and the way you testify your life, the way you live your life, mga kapatid, is the way you are showing who you are and what you are in the sight of God. Okay? Dahil kung sinong mag-reject sa ating Panginoon, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na si Juan, mga kapatid, dito sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 22. Umpisa natin sa verse 20. At kayo'y may pahid ng banal at naalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan. Ibig sabihin, expose na sila sa salita ng Diyos. Mga kapatid, okay? Hindi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alimang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Okay? Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanyang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahin ninyo, sabi niya, ang inyong narinig buhat pa ng pasimula. Kung manahan sa inyo yung buhat pa ng pasimula ay inyong narinig, sabi niya, kayo naman ay mananahan sa Anak at sa Ama. Okay? Ang magtanggi daw sa Ama o ang magtanggi sa Anak ay tumatanggi sa Ama. Sabi na nating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Ibig sabihin, you see, sa maikling pagpapaliwanag, mga kapatid, ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? The Father and the Son is inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Okay? Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kung ang tao ay true in being, na sinasabi mayroon siyang body, spirit, and soul, ang Panginoon ay ganun din. See?
At you see, hindi natin pwedeng i-reject or hindi natin pwedeng itanggi yung anak, yung ministry ng Son of Man and Son of God, mga kapatid, dahil pag ginawa mo yun, mga kapatid, ay walang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa iyo na nagtatanggi or manglaklasik idinaramin niya ang Diyos. Whatever you did, sabi niya doon sa nabasa natin, okay, sa Merriam-Webster Dictionary, sabi niya dito, is to reject means to refuse to believe. Hamo nga pinati. Okay? Nung nireject mo, ibig sabihin, hindi nga pinati, hindi siya sa una. Kaya sabi ng ating Panginoon, no, haan mo nga, una na, DJ, balikan natin yung John chapter 12. Sabi niya, okay, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kita nyo, both yung person at yung word. Sabi niya, ang hindi tumatanggap sa akin or pagtatakwil, sabi niya, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Di niya sinabing siya ang hahatol dahil sabi niya dito sa 47, kung ang sino mang tao ay makikinig sa aking pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang kumakon sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. That's the ministry of the Son of Man. Magdala ng kaligtasan sa tao. Pero yung kaligtasan na yun, mismo yung tao, yun yung nire-reject nila ngayon. Na kesyo si Kristo daw ay hindi Diyos dahil siya ay tao lang. Patunayan mo yan, brother. Nakasulat sa scripture. Okay. Sinabi niya, si Kristo ay napako kasi may laman at dugo. Oo nga naman, hindi mo mapapawa ang Espiritu. Kasi kung hindi nagkataong-taong Diyos at nasa Espiritong kalalagayan, wala ka rin kaligtasan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-reject yung salita at tanggapin yung persona. Dahil, mga kapatid, ang salita at ang persona ay iisa lang yun. Amen? Ni Kristo ganiti sa o, iso na lang may isa. Amen? The word Christ means anointed one. Amen? He came. He is the anointed word. Mga kapatid, He is the anointed word in these last days. He came to give salvation to the lost. Amen. When you have the Word and the Holy Spirit anointing, mga kapatid, then yun ang magbibigay sa iyo ng panunumbalik sa ating Panginoon. Dahil, sabi niya, okay, ang sino mang magtatakwil sa akin at hindi, sabi niya, tumatanggap sa aking mga pananalita. Okay? Mayroong isang hahatol sa kanya. Sino kaya yun? Sabi niya, isa. Hindi niya sabing mga. Pag sinabing isa, singular, ibig sabihin, isang persona. Mga kapatid. Okay? Nakita yung mga kapsat. May, sabi niya, may isang hahatol sa kanya. Tingnan niyo mabuti. Yung isang hahatol sa kanya, sino yun? Sabi niya, ang salitang aking sinalita. John chapter 1 verse 1 sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning, ang Diyos na nagsalita ang hahatol sa taong tatanggi at hindi tatanggapin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. If we speak about rejection, ang Diyos nagre-reject din. Hindi lang taong nag-reject sa Kanya. Hindi lang tayo dapat maging one-sided. Kung ang tao ni-reject ang Diyos nagre-reject din. Amen. Dahil, mga kapatid, ang Diyos naglagay ng tinatawag na standard. Sabi niya sa Book of Isaiah, sabi niya, when the enemy comes like a flood, God will raise His standard. Amen. Kaya, kapag nireject mo
ang salita ng Diyos, ibig sabihin, substandard ka. Kaya nga, lagi nating itinuturo dito, sabi ko, nagpulot-ulok ka tayo na dati nangin po kami nga na siya. Ibagaklan, sa. Okay? Dakas di makikimong dita. Anong standard mo? Ay niya, anong batayan mo? Bakit mo sasabihin yan? You see? Ang Diyos mayroong sariling standard. Hindi ko sariling standard, hindi kahit sinong standard, kundi ang Diyos mismong standard. Salita ng Diyos. Amen. Kaya pag pinupulaan tayo, mga kapatid, hindi ko kasalanan yan. Nasa atin ang pagkukulang. Ang Diyos, mga kapatid, kailanman hindi nagkulang. Sabi ko, ang Diyos may kakayanang mag-reject. Hindi lang tao nagre-reject sa Kanya. Amen. Yung tao nag-reject sa ating Panginoon, sila yung mga talagang itinalaga or they are predestinated to reject the Lord Jesus. Amen. Wala na tayong magagawa doon kasi yun ang talagang pagkatawag nila. Wala tayong kakayanang magligtas ng tao, mga kapatid. Okay? Kung mapapansin natin at makikita natin, you see, ang bawat nakatala sa Biblia, sila ay naisulat sa pamamagitan ng inspirasyon. At itong mga ito, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, these words, they are eternal words, eternal life. Same as the Lord Jesus said, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Amen. When you reject the word, you reject the spirit and life. Amen. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon ang siyang magtakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga, sabi niya, pananalita. Pag sinabing tumatanggap, ibig sabihin, nagpapatuloy na hindi tinatanggap. Pag sinabing huwag gagawin, ginagawa. Pag sinabing gawin, hindi ginagawa. Ano yan? An act of rejection. Right? Okay. So, nakita natin, mga kapatid, mayroon talagang hindi tumatanggap. Ureno ka sa ano iti panagbuka-buka mo, ureno ka sa ano iti panangipagpalawag mo, ureno ka sa ano iti panangukag mo iti Biblia, ureno ka sa ano iti pinangpabuyang kitwana, ureno ka sa ano iti pinangpresent mo iti PowerPoint presentation kitwana. No hanga dayta ket hanga predestinado nga umawa. Hanga umawa. Kapsa. See? So nga kagapsa, ang mga tatanggap sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkatawag ng Diyos. Napag-aralan natin yan ng mga nakaraang buwan, mga kapatid. Okay? Sabi natin na ang pagkatawag sa atin ay napakataas na pagkatawag. High calling. Amen? Hindi ba tayo pinapanganak? Tinawag na tayo. Diba? Okay. So, ito naman, mga kapatid, parang ito lang. Meron lang akong example, mga kapatid. Kasi nung elementary kami, meron kaming kaklase na hindi laging binubuli. Hindi siya ganong kagandangan, hindi ngay kanayon nga mauy-uyaw. Kapsa. Yan, kata, dagiti kaklasik nga lalaki, iuy-uyaw mi isuda, ikiday nga kaklase mi nga babae, kas may sa nga panang-asar kinkuana. Kung nandang di babae, ano pa kayo uyaw kayo, kas na kayo nagwagwapo? Nanda. Kunana ni babae, no makayo-uyaw kayo sa kayo nagwagwapo. Apay, yung kanya, kapay, kayat ka. Wala naman ni babae. You see that, yung example na yun, mga kapatid, gusto ko lang ipakita na maging bukas tayo doon sa both sides. Hindi lang ang tao ang may kakayanang mag-reject. Kundi mismo ang Diyos din, nagre-reject. At kung makikita natin, hindi karamihan ang hinahanap ng Diyos. Tama? Dahil sabi niya, nung umalis yung mga, see, John chapter 6,
Mga kapatid, nung umalis yung ah, mga disciples ng ating Panginoon sa John chapter 6, kung hindi ako nagkakamali, yung 40 disciples yata yun, nung nagkakamali, kakapsat. Okay, correct me, if I'm wrong, correct me. Hindi ko kabisado, pero may mga umalis. At yung mga umalis, karamihan umalis. Talaga. At sinabi nila na hindi namin kayang tanggapin ang mga pananalitang yan. What is that kind of word? Statement? Rejection. Tingnan mo kung mahanap ko, mga kapatid. Okay. Sabi niya, dito sa verse 58 na John chapter 6. Ito ang tinapay na bubumang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsigain at nangamatay. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinasabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami sa kanyang mga alagad ng kanilang narinig ito ay nangagsasabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig nun? Amen. Datapwat, pagkalam ni Jesus sa kanyang sarili na nangagubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, ay, sabi niya dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo. Yung word of God, yung word of the Lord, sabi niya, ito ba, iso kanida, ito itipakaipidpulan niyo. Then, sabi niya, nung mga nakita ninyong, sabi niya, ano nga kung nakita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa naman ay walang anumang pinakikinabang, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang spirito at pawang buhay. Amen. Datapwat, may ilan sa inyong hindi, tingnan niyo mabuti ito mga kapatid. Sa verse 64 ng John chapter 6, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Yung sinabi niyang ilan, mga kapatid, karamihan. Sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya. At kung sino ang kanyang o ang sa kanya'y magkakanulot. At sinabi niya nang dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami, tingnan niyo mabuti. Okay, sabi niya dito, mga kapatid, yung ilan hindi sumasampalataya. Pero doon sa verse 66 ng John chapter 6, sabi niya, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay, sabi niya, hindi. Okay, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. Pag sinabing nagsitalikod, 360 degrees, timalikod kiniya mo Diyos. At, sabi niya, nagsitalikod, yan, at hindi na nagsisama sa Kanya. Yung salita, nireject nila. Pagka-reject nila yung salita, nireject na rin nila yung persona. Okay? So, nung ginawa nila yung mga kapatid, doon sila talaga itinalaga. At sabi ng ating Panginoon, sinabi nga ni Jesus sa 12 dalang tinabatin nga, 12, kapsa. Sinabi ng ating Panginoon sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. Kaya yung magkadi pumanadan. Kaya yung magkaditi pumanadan. Ibig sabihin, ang Diyos, alam niya kung sino yung tatanggap at alam niya kung sino yung hindi tumatanggap. Amen. At dito mo makikita, mga kapatid, na kaya sila sumusunod sa Kanya
Hindi dahil sa mga pagpapala, hindi dahil sa milagro, hindi dahil sa maraming bagay na kayang kababalaghan na kayang gawin ng ating Panginoon sa harapan nila, kundi kaya sila sumasama dahil sabi niya, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Sabi niya, ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. Sinagot siya ni Jesus, hindi baga, hinirang ko kayong 12. Kita niyo ang buti, kakapsat. At ang isa sa inyo ay diablo. Right on the 12 disciples. Mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, ako ang pumili sa inyong 12. Pero isa sa inyo ay sa diablo. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung unang umalis na mga tao, na mga alagad ng Diyos, sila yung mga unbelievers. Dahil sa preaching ng prophet, sabi niya, there are, in every congregation, there are always 3 kinds of believers. Okay, yung una, mga unbelievers. Then, sabi niya dito, ako ang pumili o humirang sa inyong 12. Pero isa sa inyo ay sa diablo. Among the unbelievers, isi-separate na ang una ng Panginoon yan. You see? Then, ang natira dito sa kanya ay yung make-believer at yung true believer. Yung true believer, nagpahayag ng salita, identified na true believer. Kasi siya mismong nagsabi, saan kami paroroon? Ibig sabihin, mayroon siyang kaunawaan. At dati pa nakaawat na. Amen? Sabi niya, Panginoon, saan kami paroroon kung nasa iyo ang buhay na walang hanggan? Kung ikaw ang iyong mga salita ay ang buhay na walang hanggan. See? So, tinanggap niya ng ating Panginoon. Then sabi niya, na isa sa inyo, ang tinutukoy niya dito, mga kapatid, ay si Judas Iscariote. Kung titignan natin, si Judas Iscariote, among the 12, mga kapatid, those based on sa Matthew chapter 10, among those 12 disciples, mga kapatid, pare-parehas silang pinagkalooban ng authority na magpalayas at magpagaling ng mga may sakit. Magpalayas ng diablo at magpagaling ng mga may sakit. They are all authorized. Amen. Meaning, tignan yung mabuti kung gaano kalapit itong mga ito doon sa katotohanan. Sabi natin kanina, kung ang tao nireject nila ang salita ng Diyos, mga kapatid, yung mga hindi sumasampalataya, mayroon ding isa pang tao na kala mo kakadwang ka sa tamong kapulapol mo, tamong talaga na namati. There is one among you, sabi ng ating Panginoon, na sa diablo. Ito ay yung tinatawag na make-believer. Okay, sabi natin kanina, kung ang Diyos itinakwil, mga kapatid, ang Diyos mayroon ding karapatang magtakwil. Okay? Saan yan, mga kapatid? Dito sa Laodicean Church Age, mga kapatid, sa Revelation chapter 3. Okay. Sabi niya dito, sa Revelation chapter 3, verse 15. Etibaldein 3:15 or Apokalipsis 3:15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Sabi niya, I would thou wert cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Spew means rejection. Amen. Diyan pa nang
Sabi ng Tagalog ay, isusuka kita. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay mainit o malamig, sapagkat ikaw ay malahininga o yung lukewarm, maligamgam, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. I-break natin ito. Sabi niya, isusuka kita sa aking bibig. Sa Matthew chapter 4, mga kapatid, sa Matthew chapter 4, verse 4, ganito ang sabi ng ating Panginoon. Okay. Sabi niya, dadakpo at sumagot, at siya ay sumagot at sinabi na susulat hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi ng prophet, ang mga bibig ng Diyos ay ang kanyang mga propeta at mga ngaral. Amen? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay sustaining or sufficient, sapat. At sabi niya, you see, ang mga bibig ng Diyos ay ang kanyang mga propeta, kanyang mga ngaral sa ating panahon. Concerning about Ephesians 4:11 and 12, sabi niya, you see, yung fivefold ministry, at tayo ay nasa eagle age, mga kapatid, mouth-to-mouth feeding yan. Yung eagle ministry. You see? Yung eagle ministry, pag nagpakain yan, mouth-to-mouth feeding. Ibig sabihin, from word to word feeding. Amen? Yung salita mismo na lumalabas ay siyang nagiging pagkain at nagiging kalakasan ng isang mananampalataya. At kung ikaw ay lukewarm, right on that spot, God will reject you with His mouth, His word. Amen? Kaya, mga kapatid, kasi dagito'y nasasawan mi ka na kayo ang nasi kami tinagsaw. Ang nasyak tinagsaw. Mudikat ni Apo Diyos. Or aramatan na kami lang nga mangiligkas, idaldalan na kami lang nga mangibaga. Kapsat, kas ko na ni Apo Diyos, dagito'y kadi, iti pakaitibkulan niyo. Amen? So, God has a right to refuse and to reject. Kung ang tao nag-reject sa Diyos, majority, ang Diyos, kaya niya rin mag-reject, hindi siya natatakot mawalan. Mga kapatid, dahil alam niya in the beginning, alam niya kung sino ang tatanggap at alam niya kung sino ang mapapahama. Amen. So nga, you see, an act of rejection. The way you show your life, the way you live your life, is the way you are showing who you are and what you are in the sight of God. Kasi sino ka kadi, kini Apo Diyos. Nga lang, mga kapatid, i-categorize natin, out of the three kinds of believer, yung first believer, mga kapatid, yung unbeliever, separated na sila nung una pa. Hindi nila kayang tanggapin yung katotohanan, kaya umalis sila. Amen? Yung pangalawa, mahirap i-identify, mga kapatid, kasi kapulapon na, dagitoy, dagiti, talaga nga namati kini Apo Diyos. Amen? Just like, mga kapatid, kung ihahalin tulad natin, ito ay parang yung tree of life at yung tree of knowledge of good and evil. Sabi ng prophet, yung dalawang yan ay talagang agin na arakok dakabsan even in the beginning, in the Garden of Eden. You see? At knowledgeable yung tao, alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano yung mali. At yun ang masaklap, kung ano yung mali, yun ang pinili ng tao. Ganun din sa atin, mga kapatid. Kung alam mo na kung ano yung tama, yun ang sundin at gawin mo. Yes. Kasi kung alam mong mali na nga, ginawa mo pa, you are rejecting the Word. You are rejecting the Son of God and His ministry. See? Sabi ng
Panginoon, ang sino mang magtakwil sa akin at sa mga salitang aking sinalita ay mayroong isang hahatol sa akin. Walang ibang hahatol sa atin kundi ang salita ng Diyos. At tayo ay linggo-linggo hinahatulan ng Diyos. Muyo ka din, kapsat? Judgment must begin in the house of the Lord. Amen. At right this point, sabi ng ating kapatid na si Juan, wala na tayong kasalanan. Kahit pa gumagawa tayo ng pagdidinay sa lumasingan daliti sa una po Diyos, at that right point na timawat tayo ti pamakawan, pinunas na ng Diyos yan. Kaya, in the sight of God, we are blameless and we are clean in the sight of God. Kaya nga, mga kapatid, guilty tayo. Every time nga makaaramid tayo itibanan nga may salungasing itipagayatan niya po Diyos, we are all guilty. Pero mga kapatid, huwag nating isiwalain na tayo ay nasa panahon ng biyaya. Every time we pray and ask forgiveness, ang Diyos hindi yan magdadalawang isip na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. See, remember Abraham. You see, sinabi ng ating Panginoon, He is perfect. Amen, hindi siya nagkasala. Bakit? Nung mapay nagbasol ni Abraham, nag-ulbod na daan hindi ko na tayo nga sabi ng prophet hindi siya kailanman nagdalawang isip sa salita ng Diyos. Excuse me sa word. Ibig sabihin, even the scripture said, sabi niya, you see, Abraham is staggered not with the promise of God. Yes. Hanggang naawanan ni dinamnaman ni Abraham. Naligat tayo siya kapsa. Ikararag mo, you see, ikararag ni Abraham nga, ako, ikarin kanya, kamagdanan iti anak, mismo nga gapo kanya. Itawod na, kapsa, 90. Ibagat na, tawon na, kapsa, 70. Menopause. Sabi ng prophet, dead cells. Amen. Pero, ang Diyos ang nagbigay ng restoration sa kanila because they believe God. Amen. If you believe God, amen, hallelujah, He is duty bound to perform His promise. Nangako ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa atin, bilang mananampalataya, you see, hindi natin sinasadya. Nung minsan makaramit tayo it is not a sign of rejection anyway. It is our weakness. Ulitin, it is not a sign of rejection. Nung nagbasol ka, kapsat, amen, ang nature ng katawan ito magkasala. Pero clear name ng ating kapatid na si John, mga kapatid, sa 1 John, sa book of 1 John, hindi ko ma-specific yung verse, mga kapatid, sinabi niya na tayo ay malinis at walang pagkakasala. See? Sabihin, every time na magkasala tayo, ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi tayo, kundi yung dugo ni Kristo na nakabalot sa atin. Yung dugo ni Kristo na yan, mga kapatid, walang iba kundi yung salita ng Diyos na ipinamumuhay ng isang mananampalataya. Sabi ko, kung hindi o kung iniwan mo yung salita ng Diyos, iniwan mo rin yung protection mo. Ulitin ko lang sabihin, mga kapatid, the very moment na iniwan mo ang salita ng Diyos, the very moment na iniwan mo ang iyong protection. See? At ajay sketch nga nakita ko yung Facebook ko na ajay di pagong agragragsa tagamin naika na di balay na ginanawan na di balay na, oh I am free kung nanay dyan
interpretation na ni Jacob sa. Kasi, iniwan niya yung kanyang bahay, iniwan niya yung kanyang protection. Pag iniwan, di ba? Maminsan makanunod tayo nga, kaya pag-asip mo kayo, walang-walang kayo lubok na, pag-asip mo magting pa. Biyak di unbeliever. Diba? Pas na nagraragsak naman. Diba? Oh, I'm free, kunam. Nagraragsak ka. Hindi man mo, pinanawam yung protection mo, yung sa niya ako, Diyos. See? Kita nyo no kas ano pa ba nang itikaasin niya ako. Every time niya panawan tayo, iti pinaimbag niya ako, Diyos. Every time na panawan tayo, iti sao niya ako, Diyos. You see, nandyan pa rin yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Nandyan pa rin yung, you see, nandyan pa rin yung paggabay at pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes. See? So, mga kapatid, a sign or an act of rejection, mga kapatid, ay makikita yan sa ipinamumuhay ng isang tao. Kung siya gumagawa ng bagay na yan na walang makikita kang pagsisisi, ibig sabihin talagang nire-reject niya ang salita ng Diyos. Kasi kung matitao ka, kasi lagi na buyak genius, wala na, bakit mo pinatay? Siya kasi, ayaw niyang ibigay yung bag niya, di pinatay ko na. Walang pagsisisi. Mga kapatid, ganyan kadelikado ang ating panahon. You see? Pero ikaw, na isang mananampalataya, na makitaan ng pagsisisi, once you see, cross that boundary, you see, nandun pa rin ang pag-iingat ng Diyos sa iyo. Kaya nasabi ng ating mga apostol, mga kapatid na apostol na iniwan ng ating Panginoon, sabi niya, pray one another, exhort one another, mangaral kayo sa kapwa ninyo, palakasin ninyo ang bawat mananampalataya, palakasin ninyo ang kapwa niyo mananampalataya. Bakit? Mga kapatid, you see, pray one another, exhort one another, rebuke one another. Amen. Dahil sa ganong paraan, mga kapatid, gamin araramidon na awan timang tugnarking ka at tultuloy na tangal aramidon data. Right? Nagpaisaw. No, awan timang kuldingking ka, awan timang palagipking ka nga brad, mali na taramid mo. Tultuloy na tatangal aramidon. You see? At ang tultuloy na itanggap sa iyo ang identified, mga kapatid, na meron tayong dalawang pane. Yung una, innocence. Yung pangalawa, conscience. Yung innocence, ginagawa mo kasi hindi mo alam na mali. Kaya tuloy kang gumagawa. Mali pala yun. Ngayon, pag may nag-correct sa'yo, oy brother, hamo nga rami ng data tamadi. Di ka nga siday tinabukol. Ang napadara tamadi. Ay so ya anjang maam mo ngamin. Ni pasensya kayo na papupo kawalan na nga po Diyos anjang maam mo. See? Pero kapatid, edi na muwapon nga madigay magsida dara. Kat nagsida ka lang taka yan. Conscience na yun. Ibig sabihin, knowledgeable ka na, alam mo na, ginawa mo. May grounds yan. Sa lahat ng iti amin nga aramid tayo nga may salungasing iti sa uni ako Diyos at da iti dagsen nga kapsat nga baklayon at da iti supapak na nga panagsumbat mo deta. Amen. Hallelujah. Depende sa grounds na ginawa mo. For just example, kasi ito rin ang kabisado ko, mga kapatid, kaya ako natuto. Kasi, once na pinakialaman mo ang tithes mo sa Diyos,
Ito lang may example ko kasi napadasat. Once na pinakialaman mo ang tithes mo sa Panginoon, talaga maghihirap ka. Si Kati Agsagra, apigamin, hanga ko pang data, kiniya ako data. At ang DJ ko na din sa nga pastor mo. Pastor, kunin mo itong tithes ko. Dahil hindi na pastor nag-apo Mindanao. Tata, di December, na hospital di anak ko. Ada tithes ko may tigil. Pastor, kunin mo itong tithes ko. Tulong sa pamasahe mo pabalik sa Mindanao. Sabi niya, Pastor, hindi, mas kailangan mo yan. Mga katawa ka, hindi naman sa akin ito sa Panginoon ito Bakit ipabalik niya sa akin? Kasi ganun din sa atin. Hindi sa atin ang tithes, sa Diyos yan. Kaya pag pinakialaman mo yan, agsagrat ka na talaga. Many times, nandito asawa ko, many times na experience namin yan. Nagrigat ka na talaga. Apegamin, because you know it is wrong and you do it still continually. Sikat yan sa ginawa. At sa ibang bagay, mga kapatid, panagulbod, panagtataw, winanyaman, maraming mga, you see, mga grounds, mga kapatid, sometimes no, nagbasol ka ni Apo Diyos, tugnaron na kay sakit. Diyan ka mo, no, napadasyo. Amen. And that way, marirealize mo na nagarami na namin din, madalit yung kaya po Diyos isulti mang tugtog na kaya ang pagprekta. At marami pang bagay. Nung ang sakit, aksidente. Nung aksidente, kinaawan-awan. Amen. You see, mayroong mga pamamaraan ng Diyos sa atin. Sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, huwag niyong isipin na forget believer ka, exempted ka na sa parusa ng Diyos. Hindi. Mas maaga lang tayo pinaparusahan ng Diyos kaysa doon sa lake of fire. Sabi nga ng isang pastor sabi niya, ang mundo ay isang itidubong, kung natin yung isang pastor, isang sagana na panaguram niya po Diyos. Kita niyo tata, ang tao, inihahanda sila ng Diyos doon sa paghuhukom ng Panginoon sa darating na paghuhukom. Bakit? Kasi ngayon, kita nyo ang nalalaing. Iti tao, hindi komportable sa ganitong panahon. Gusto aircon. Diba? Ang tao, pag pumasok sa trabaho, sa kanyang opisina, air condition. Right? Kung may sariling sasakyan, sa loob ng kotse, air condition. Pag uwi sa bahay, at may kakayanan naman, air condition pa rin. Ayaw niya nang mainit. Tignan niyo manalalaing. Kita niyo, nung nag-brown out, sinong unang apektado? Sino? Yung mga nasanay sa aircon. Yes. Diba? Nagbara mo at pinas to, about social distancingan. Awan takas, may face mask ay. Sila ang unang apektado. Mga kapatid, sabi nga ni Brother Errol nagbara niya. Kung araw nagbara din din mo which is true. Amen. Anong gusto nyo? Slide na mainit? O hatulang kayo ng ganito kainit? Kapatid, o pampaminsanan na niya po Diyos ni mamukong kanya yung tuyjay. Di pa nang tatwak nanto kanya yung ijay lake of fire. Diyak amo no, pasna ka na siguro jay ngay ikas na kula-kulat sobrang bara. Mainit doon, mga kapatid. Gaya ng sinabi ni Lazarus at nung mayaman. Sabi niya, Panginoon, utusan mo si Lazarus na idapol naman galing dyan tamudo na, ito hindi na. Nandiyan yung piluso kung ala kay Jayami. Nagbaran niya, kung ngaron, tibila ko, bling-bling to. Kung ano nga. See? Ganun kainit doon. Yes. Amen? Kanya kaya niyo, hukuman na kayo na ako Diyos dito.
Wano, baybayan na kay lata, tadyan na kayo ito maukumangan. See? Nun, ang mga mali aramid mo, kat ikukurektar na ka ni Apod to, at pakurektar ka. Awatong. Kapsa. Kano ni Apo Diyos, binaybayan na ka. Oh, ang binaybayan na ka na, umakanya mo. Diyan tulatan. Hindi ka tao namin tatagad, nasanay sa ganon. Diba? Ay, diyan tulatan. At hindi diyan tulatan. At hindi diyan tulatan. Diba? Sanay ang tao sa ganon. Ang siya, kakapsat. Yeah. Kung mayroon ka rin lang namang kakayanan ngayon, gawin mo na ngayon. Amen. Kaysa ipagpaliban mo pa. Sabi nga ng prophet if you have that chance to correct today, correct it today. Baka mawalan ka na ng pagkakataon na i-correct pa yan sa ibang araw. Kung mayroon kang nakikita at alam mong hindi tama ngayon, ayusin mo na ngayon. Kasi kung ipagpapaliban mo yan at biglang dumating ang Panginoon, kasi baka lalo kang magsisi. Amen? So, amen, an act of rejection is, mga kapatid, an act of disbelieving the Word of God. If you disbelieve the Word, you disbelieve the office, you disbelieve also the person. Kaya nga, tingnan nyo, sa batas ng tao, mga kapatid, anong sabi ng President? Sa bayanihan 1 Act, bawal mag-face mask. O bawal ang walang face mask. Diba? Ngayon yung tao, nga mo ni Sir, hindi na balay konsideran kani, dadamo lang, matugti balay may bawal na mag-face, hindi lumabas ng hindi mag-face mask. Limited ka. Pag multa ka, hindi ka nagbayad, hindi ka nag-face mask. Yung ano minsan digiti law enforcers ta sobrang legalistic sila. Isipin mo, hindi nabasa kay anak tilo na kunana na pag nagkalat di tao, bibigyan babaga, kung kadwa sa bagay na hala na kami face mask, tiniliw damagdang. Ala din yun, kung COVID ko ba yung manadan nga, at face mask ka namin sir, tabakat na COVID, dahil sila, nga natiliw mo. Kunada. So legalistic ang tao. Yes. Pero ang Diyos, mga kapatid, He is not legalistic. As long as you are abiding the Word, you are sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you. Amen. Alam ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi kailanman nagbago ang Diyos. Kita nyo, nagbayag tayo mga nagkakangaral. Diba? Every prayer meeting, every Sunday service, kadata nga nakatugaw, no tumangan at makita natin bubong kayo. Makita, isugar na paniyo mo din dyan talaga na delikado. Kung nag-ako ka, ano ka din, mga isin pa na ito. Sa pala kung mga Diyos, may isin pa namin ikapilyami. Amen na po Diyos, si Bibiyang, amo na magkasapulan. Amen. Hallelujah. So nga, niya po Diyos na kapsat di nga nagbaliw. He is a God of judgment. When you commit something wrong, He will judge you according to His righteousness. So lang kinagidalanan niya po Diyos kanya kapsat. Amen. Tawagin tingin panagtakder tayo. At mabit nga kararag tayo. Santo record ang kanya yung kapsat iti financial status tayo pinapigyan. Kapag tayo, tagararag tayo pinayako, managayat kayo managparamo na Diyos, paminsan pa Lord, ang yamang kami, ito na yung pagpapanakali. Good Lord, ito nagsapa yung ano may ako iti basit ako Diyos na mensahe. Simple, yung nabagas na mensahe, ito na yung magsakanta. Good Lord, hallelujah. We are identified, Lord, hallelujah, na sometimes we commit some things in our lives. And that shows that we are not rejecting, Lord, because you see, marami kami hindi ka dito, tayo so ako Diyos, di pagkapuyan mo.
Help us, Lord, to overcome ourselves. Hallelujah. Help us, Lord, to overcome our weaknesses. That as we are going into perfection, Lord, sa edification, Panginoon, tulungan niyo kami lumagok sa pananampalataya. At narito, Panginoon, yung mga lingkod, mga anak. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ipinipresent sa iyo, Panginoon. Ano man ang kanilang kalagayan sa pananampalataya man o sa kanilang normal na buhay, Panginoon Diyos, na ikaw ang nakakaalam. At sa umagang ito, Panginoon, aming nilalapit na kung sino man, Panginoon, ang mayroong pangangailangan, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga pangako at sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus, Lord, aking inilalapit sa iyo yung mga anak. Hallelujah. Nanawa kayong pumatagpo ng bawat pangangailangan. Hallelujah. Bawat kagalingan, Panginoon. Hallelujah. At katugunan, Panginoon, ng shortcomings. Lord, bawat sa amin. Tulungan niyo kami, ang Diyos, na magpatuloy at maibahagi sa iba ang pananampalataya nito sa uri ng aming pamumuhay. Ay tulungan mo kami, Lord, na maipakita ang inyong katwiran, Lord, sa mga taong hindi pa tumatanggap sa inyo. Kung mayroon kang kalabisan na makita niyo sa amin, Lord, sa aming pananalita, sa aming gawa, sa aming pamumuhay, tawarin mo kami ng Diyos. Atin, gawin niyo kami karapat-dapat, Lord. Hallelujah. At Lord, sa mga dalangin namin, gawin niyo kami buwaran. At Lord, isang ehemplo, Panginoon, sa mga Lord, hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa inyo. At nawang yung mga salita ang siyang mag-manifest, kita sa aming buhay. Hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi sa mga araw na darating. Hallelujah. Habang kami naghihintay, Lord, sa iyong pagdating. Lord God, sa pagtugon nyo ng aming panalangin, hallelujah, sa pagtapos, Panginoon, ng project namin sa bubong ng aming kapilya, ay taos puso kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa kamay na yung ginamit, Lord, matustusan financially, materially, ang pangangailangan upang maitayo ang bahay dalaginan nito, Panginoon. Sa mga kamay din na nagpagal, nagtrabaho, nagsakripisyo, Panginoon, nang walang bayad, ay kayo ang siyang magbigay, Lord, ng sukli. At manitad ako, Diyos, iti supapak, iti tumunggal nagbanod ako, Diyos. Dinay ng kapilya. Lord, nagtutuloy ako, Diyos, dinay ng project make at nagtutuloy na sa lakiban na kami pa, anadan na kami pa, ako, Diyos. Hallelujah. Sabtin yung may gani ako, ay pagkasakulan mi, bayad iti panangisip kami, panangiyon mo sa dito kapilyami. But Lord, sinanama kami ng tao, amin kadahayo ako, iti amin ko pagkasakulan mi. So mga Lord, nagyamang kami, iti magsapa, iti na yung bagyo, iti kumugar ng isa kami. Ito yung amin karalang mi, imbisog di amin yung kanagyaman, kanagdayo yung gloria, tinasad mo ang uling nagan, Kristo Jesus. Amen.